Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang Department of Energy o DOE na dapat magpatupad ng price freeze ang mga nagnenegosyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa mga lugar na may deklarasyon ng state of calamity. Nangangahulugang itong hindi po pwedeng itaas ang presyo ng LPG sa loob ng 15 araw. Ilan sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity ay Pangasinan, Antique, Cavite, Kalumpit, Bulacan at ibang parte ng Metro Manila. Samantala, ilang mga kasunduang hatid ay oportunidad, seguridad at magandang epekto sa ekonomiya ang bitbit ng Pangulo pabalik ng bansa mula sa 3 araw na official state visit nito sa Estados Unidos. Narito ang ulat. Sa pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa state visit nito sa Estados Unidos, bitbit niya ang mga kasunduang nabuo sa pulong nila ni US President Donald Trump at iba pang opisyal nito. Hatid ng kasunduan ng dagdag na oportunidad, mas pinaigting na seguridad at mas matatag na ekonomiya para sa Pilipinas. Ilan sa mga nabuong kasunduan ay ang higit $21 billion investment na resulta ng pagpupulong sa mga top executives ng global investment, healthcare, infrastructure, and semiconductor firms. Ayon sa Pangulo, malaking potensyal ang investment agreements para sa mas maraming job opportunities sa mga Pilipino. Bukod dito ay nakakalap din ang Pangulo ng karagdagang $48 million para sa mga foreign assisted projects at ang pangako ng US na maglaan ng karagdagang $15 million para sa pagpapaunlad ng pribadong sektor sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative. Muli ring pinagtibay ang matatag na paninindigan sa Mutual Defense Treaty kasabay ng pagtalakay sa mas malawak na kooperasyon sa larangan ng cybersecurity, energy supply, gayon din ang resilience and critical infrastructure. Kaugnay nito ay nagpahayag ng suporta ang Young Guns Bloc ng Kamara sa matagumpay na pulong na ito ng Pangulo kay Trump. Ayon sa mga mambabatas, ipinapakita ng state visit na ito ang pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa world stage at pag-uuna sa independent foreign policy ng bansa. Dagdag pa rito, ang pag-uusap ng dalawang lider ay naging makabuluhan, puno ng paggalang at nagpapakita ng matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa talakayan sa bilateral meeting, siniguro rin ng Pangulo na nakaantabay ang mga ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente dulot ng sama ng panahon. Sa gitna ng kalamidad, inuuna ng inyong pamahalaan ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Patuloy ang ating pagtugon sa epekto ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ating mga ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, ay walang patid sa pagsasagawa ng mga rescue and relief operations upang masigurong agad na makarating ang tulong sa mga pamilyang apektado. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matagumpay na nahanap ng Joint Search and Rescue Operation na ikinasa ng BFP, MDRRMO, Philippine Coast Guard at Search and Rescue Team ng San Vicente ang mga nawawalang mangingisda sa Bagamanok, Catanduanes. Sa ulat ng Bagamanok Fire Station, pasado alas 3 Miyerkules ng hapon nang matagpuan ang dalawang nawawalang mangingisda na na-stranded umano sa laot matapos masira ang makina ng kanilang bangka. Sa kasalukuyan, ligtas at nasa maayos na kalagayan na ang mga mangingisda at agad na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH tiniyak ang serbisyong pangkalusugan at kalagayan ng mga lumikas na residenteng apektado ng pagbaha. DOE nagpaalalang ipatupad ang price freeze sa mga lugar na may deklarasyon ng state of calamity. State visit ni PBBM sa US,
hatid ang seguridad, ekonomiya at oportunidad sa bansa. Dar, ipinamahagi ang 3 million pesos modern hug facility sa Isabela. QCSK, nagsagawa ng film showing para sa mga kabataang evacuees. At 8 groups, hinimok ang Israel na wakasan ang blockade bunsod ng mass starvation sa Gaza. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.